Kabanata 71. Maingat na inayos ni Amanda si Charlotte na maupo sa pagitan nila ni Luna. Bagamat nagpinta sila ng isang masayang larawan ng isang malusog na pamilya, sa totoo lang, ang setup ay sinadya upang ibitag si Charlotte sa pagitan nila upang hindi siya makatakas. Nang sa wakas ay makaupo na sila, ang isa sa mga tiyahin, si Tita Leigh, ay lumingon kay Charlotte at ngumiti sa kanya habang binigay niya ang isang beses. Matagal na tayong hindi nagkita. Mas mature ka ngayon, Charlotte. Mukhang batang babae ka pa noong huli ka naming nakita, at ngayon mukha ka ng babae. Kusa namang sumingit ang isa pang tiyahin, si Tita Geraldine. Amanda, ano ang sinasabi mo tungkol sa mga anak ni Charlotte? Ibig mo bang sabihin ay may asawa na siya ngayon na may mga anak? Oo, mayroon na siyang 3 anak. Lumilipas ang panahon, di ba? Lahat tayo ay tumatanda na. Tumawa ng matini si Amanda at nagpatuloy, Charlotte, bakit hindi mo isinama ang iyong mga anak ngayon? Sa pagkakataong ito, hindi na siya ginambala ni Charlotte. Sa halip, pinayagan niya ang kanyang tiyahin na tapusin ang kanyang gustong sabihin. Mula nang mabangga sila ni Luna sa kindergarten noong isang araw, alam ni Charlotte na lumabas ang kanyang sekreto. Ang balita ng kanyang anak ay kumakalat na parang apoy sa mga white at wings. Mula sa kanyang nalalaman tungkol sa personalidad ni Amanda, malamang na pinakain ng matandang babae ang iba pang mga tiyahin ng lahat ng uri ng karumal-dumal na mga kwento tungkol kay Charlotte upang masira ang kanyang reputasyon. Sigurado si Charlotte na inimbitahan siya ni Amanda ngayong gabi para kutsain siya. Malamang na gustong ipahiya siya ng huli sa harap ni Hector para tuluyan na nitong wakasan ang kanilang relasyon. Oh gosh! Lahat ng nasa mesa ay labis na natulala. 4 na taon na ang nakalipas mula noong huli nilang nakita si Charlotte, at bumalik siya na may kasamang mga bata, at 3 sila. Nagsimulang sumimangot ang ilan sa mga tiyuhin. Ang kanilang mga ekspresyon ay dumidilim, at ang tingin sa kanilang mga mata habang sila ay nakatingin kay Charlotte ay tila nag-aakusa. Tuwang-tuwang tanong ni Tita Leigh, Charlotte, kailan ka nagpakasal? Ni hindi nga namin alam. Ilang taon na ang mga anak mo? Tanong ni Tita Geraldine. Anong pinagkakakitaan ng asawa mo? Bakit wala siya dito? Sina Amanda at Luna ay tumingin kay Charlotte at ngumiti, na tila sila ay nakangisi sa halip. Masayang naghihintay ang dalawa sa sagot niya. Paano sasabihin ni Charlotte sa lahat na siya ay nakipag-ugnay sa isang escort sa sultry night at ngayon ay may 3 sa kanyang mga anak? After a pregnant pause, the woman finally spoke up, that's my business. I don't suppose you have a right to know, di ba? Agad na tumahimik ang buong kwarto sa gulat. Walang sino mang umasa na sasagutin niya ang kanilang mga tanong tulad nito. Galit na umungol sa kanya ang isa sa mga tiyuhin, syempre may karapatan kaming malaman. Kami ang mga nakatatanda sa iyo. Wala ba kaming karapatang tanungin ka tungkol sa sitwasyon ng iyong pagsasama? Look how wishy-washy you're being. Nabuntis ka ba ng walang kasal? Tanong ng isa pang tiyuhin. Sino ang ama ng iyong mga anak? Bakit wala kang sinasabi? Ang iba ay nag-aalalang sumigaw, nakasama ba kayo ng isang lalaking may asawa at nagsilang ng kanyang mga anak sa labas? Haha, tumawa ang isa niyang tiyahin sa tabi niya. Ang lalaking may asawa na ang pinakamagandang senaryo. Mas masahol pa kung hindi niya alam kung sino ang ama. Paano mo nagawa ang isang napakasamang bagay? Wala kang dinala kundi kahihiyan sa aming lahat. Galit na galit ang isang tiyuhin kaya napahampas siya sa mesa at lumabas ng kwarto. Charlotte, ito ay sadyang kalokohan, sabi ni Tita Geraldine. 4 na taon na ang nakalilipas, gumawa ka ng isang bagay na labis na kakilakilabot na ang iyong ama ay itinapon ang sarili sa gusali at nagpakamatay sa galit. Akala namin ay titigil ka na sa pagpapahiya sa iyong sarili pagkatapos nito, ngunit lalo ka lang nagbago. Eksakto, bilang iyong mga nakatatanda, hindi na namin makokonsensya ang ganoong pag-uugali. Bumantong hininga si Tita Leigh at nagpatuloy. Kung ang iyong ama, napagpalain ang kanyang kaluluwa, at alam kung ano ang iyong pag-uugali ngayon, siya ay gamulong-gulong sa kanyang libingan. Ang ilan sa mga tiyahin ni Charlotte ay pinagdikit ang kanilang mga ulo at nagsimulang bumulong ng malakas.
Napaka-masunurin niya noon bilang isang bata. Ano ang nangyari sa kanya? Siguradong siya ay sinapian ng dyablo. Kapag sinabi at tapos na ang lahat, ang kanyang masamang pag-uugali ay malamang na nagmula sa katotohanan na wala siyang ina na gumabay sa kanya noong bata pa siya. Tingnan mo si Luna, hindi siya magiging katulad ni Charlotte. Eksakto, napaka-inosente ni Luna. Nag-asawa siya tulad ng isang normal na tao at nagkaroon ng mga anak ng kanyang asawa. Si Charlotte naman, gayunpaman. Nang marinig ito, sumilay ang ngiti ng kasiyahan sa mukha ni Luna. Oh, Lay, mahal ko, hindi mo dapat sabihin iyan. Bulalas ni Amanda, na nagpakumbaba gaya niya hanggat maaari. I've kept a firm rein on Luna since she was a child. Charlotte, the poor thing, lost her mother noong bata pa siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nawala sa landas ngayon. Bilang kanyang mga matatanda, dapat nating gawin ang ating makakaya upang turuan siya. Hindi na nakatiis si Charlotte. Sapat na ba ang lahat ng sinabi mo? Kung tama ang pagkakaalala ko, wala sa inyo rito ang Wind bilang apelyido mo, putol niyang sabi. Ano ang kinalaman ng reputasyon at dangal ng pamilya Wind sa inyo? Ikaw, noong nariyan pa ang aking ama, at ang pamilya Wind ay nasa kasagsagan ng kapangyarihan nito, at lahat kayo ay sumisipsip sa amin tulad ng isang grupo ng mga aso. Ngunit nang ang pamilya Wind ay dumaan sa mga mahihirap na panahon, lahat kayo ay nawala na. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malamig na tawa. Hindi ba kayo natatakot na baka saktan kayo ng Diyos? Sa puntong iyon, galit na galit ang kanyang mga tiyuhin na namumula ang kanilang mga mukha. Ganito ba dapat ang pakikipag-usap mo sa amin? Ang isa pa niyang malayong kamag-anak, si Thomas, ay kumukulo rin sa galit. Itinuro niya ang isang daliri kay Charlotte na sumimangot siya, noong nandyan ang tatay mo, hindi niya kami pinagsasalitaan ng ganito. Well, ano ang inaasahan ko sa isang bastos na bata na walang ina na magtuturo sa kanya kung paano kumilos? Sa sandaling marinig niya ito, isang bola ng galit ang namuo sa loob ni Charlotte. Lumakad siya pasulong at kinuha ang baso ng tubig sa kanyang harapan, na agad niyang ibinato sa ulo ni Thomas. Bang! Lumipad ang salamin sa ulo ng lalaki at nabasag sa kristal na chandelier sa likod niya. Ang isang shower ng mga kristal na tipak ay umulan sa mesa, na nagdulot ng isang malaking racket habang ginagawa nila iyon at naging sanhi na ang mga kababaihan ay sumigaw sa takot. Napatayo si Luna sa kanyang kinauupuan at tumakbo para magtago sa likod ng kanyang ina. Mabilis na ginamit ni Amanda ang kanyang braso upang protektahan ang kanyang mukha mula sa mga shards, ngunit ang mga kristal na shards ay naghiwa-hiwalay sa kanyang braso, na naging sanhi ng kanyang pagdugo ng labis. Arg! Ang nasugatan na babae ay nagpakawala ng isang napakalaking labis na sigaw. Nang marinig ang sigaw ng kanyang asawa, agad na bumaba si Simon sa gulat. Anong meron? Anong nangyayari? Ang bastos na ito, ang babaeng ito. Sapat na niyang ikinahihiya ang pamilya, ngunit nang ahas pa rin siyang kumilos ng ganito. Tatangis na sana si Tita Lay tungkol sa kawalang katarungang ginawa sa kanya, ngunit nahuli niya ang mata ni Charlotte at agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Ikaw na walang kapantay na tanga. Umungol si Thomas habang nakatulo kay Charlotte. How dare you nasakta ng isang miyembro ng sarili mong pamilya? Kayo ang unang nagsabi sa akin ng mga walang galang na bagay na iyon. Putol ng huli habang malamig na tumitig sa kanya. Wala akong pakialam kung tawagin mo ako sa lahat ng uri ng pangalan, ngunit kung sisiraan mo rin ang aking mga magulang, huwag mo akong sisihin sa pagiging masyadong malupit sa iyo. Ikaw, sige, sabi ni Simon, sinusubukang iligtas ang sitwasyon, magkapamilya tayo, kung tutuusin. Huminahon muna tayo, di ba? Sino ang gustong maging pamilya niya? Galit na sigaw ni Thomas. Siya ay kumikilos tulad ng isang patutot, ngunit hindi niya hahayaang punahin siya ng sinuman dahil dito. At kapag may gumawa, siya ay ganap na nababaliw at nagsimulang kumilos na parang aso. Thomas, huwag mong sabihin. Simon, nawalan na ako ng gana, kaya patawarin mo ako kung aalis ako sa kalagitnaan ng pagkain na ito.
Dadaan ako at bibisitahin ka at ang misis mo sa ibang araw. Sa sandaling iyon, tumayo si Thomas at lumabas ng silid kasama ang kanyang asawa. Hinatak ng isa pang kamag-anak ang manggas ni Simon at malakas na bamulong, "Simon, alam kong mabait kang tao, ngunit dapat kong babalaan ka na iwanan ang mga taong tulad niya. Wala silang ay dudulot sa iyo kundi gulo. Martin, aalis na rin kami. Mr. Wynne, Ma'am, Luna, dadaan kami at bibisitahin ka sa ibang araw." Ang iba pang mga kamag-anak ay umalis, natatakot na magdulot ng anumang gulo para sa kanilang sarili. "Hoy, hindi pa kayo makakaalis. Wala pang nakahain sa mga ulam." Nag-aalalang tawag ni Amanda sa kanila. Gayunpaman, walang sino man ang tumalikod upang kilalanin siya. "Oh, okay lang, hayaan mo silang umalis," sabi ng kanyang asawa, hinila siya pabalik. "Umakyat ka sa itaas at ebendahin mo ang iyong sugat. Ako ang maglilinis dito. Bendahan ang sugat ko." Ang ekspresyon ni Amanda ay napalitan ng walang pigil na galit. Itinuro si Charlotte, galit siyang sumigaw, "Salamat sa pagsira sa dapat sana'y isang masayang okasyon ng pamilya. Halika at isipin ang ginawa mo." Malamig na sinalubong ni Charlotte ang kanyang tingin at nagtanong, "Hindi ba't ikaw ang nag-imbita sa akin dito, Tita Amanda? Nagbigay ka ng labis na pagsisikap na mag-set up ng isang palabas para sa iba pa. At paano ko, bilang pangunahing aktres, mabibigo ka sa hindi pagharap? Ano ang pinag-uusapan mo ngayon?" Si Luna ay sumagot, "Inimbitahan ka ng nanay ko para kumain dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Isang bagay para sa iyo na sirain ang okasyon at isa pa para sa iyo na magsalita ng masama tungkol sa kanya ng ganyan. Pinalaki ka ba ng maayos?" Haha, dahil sa kabutihan ng puso niya. Kinuha ni Charlotte ang isang basahan sa mesa at pinunasan ang mga tipak ng salamin at dugo sa sarili niyang mga kamay. "Napakaraming extra ang inimbitahan mong sumali sa amin ngayon, di ba at ginagawa lang akong tanga sa harap ni Hector?" "Ginagawa ka, pinanganak kang tanga sa simula." Galit na sigaw ni Amanda. "Noon, ang iyong nanay ay umalis pagkatapos kanyang ipanganak. Niyakap ka ng iyong ama at itinuring kang parang hiyas, at pinili mong biguin siya sa pamamagitan ng pagiging isang walang hiyang babae." "Tama na, Amanda," babala ni Simon sa mahinang boses. "Hindi mo dapat pagsalitaan ng ganyan si Charlotte. Bakit hindi ko magawa iyon?" Napangiwi ang babae, nanlalaki ang mga mata sa galit. "Sinasabi ko ang totoo, di ba? Bakit pilit mong pinaninindigan siya? Ikaw, Dad, don't stick your nose into this. Umakyat ka muna," sabi ni Luna, na tinulak ang ama. "Disiplinahin ni nanay ang babaeng ito sa ngalan nating lahat. Sino ang tunay na babae dito? Sino ang walang kahihiyan?" Hamon ni Charlotte. "Alam na alam mo kung ano ang nangyari 4 na taon na ang nakakaraan, hindi ba? Huwag kang maglakas loob na kumilos na tanga. Ikaw, anong kalokohan ang binubulalas mo ngayon? Anong nangyari 4 na taon na ang nakakaraan?" Tanong ni Luna na medyo nataranta. "Ang tanga mo naman na pumunta sa sultry night at kumuha ng escort, at ikaw ang nagpasya na magkaroon ng mga anak. Bakit mo ako sinisiraan ngayon? Sino ba ang humila sa akin sa sultry night? Sino ang nagsabi sa akin na humanap ako ng ibang lalaki para pagselusan si Hector para ipaglaban niya ang pamilya niya at pakasalan ako? Ikaw, Luna, niloko mo kami ni Hector na maghiwalay bago tumalikod at pakasalan siya. At iginigit mo pa rin na wala kang kinalaman dito. Anong basura? Tumahimik ka." Sumugod si Amanda at binigyan si Charlotte ng isang sampal sa mukha. Napatigilid ang ulo ng huli sa lakas ng sampal habang umaagos ang dugo mula sa sugat sa labi. Tumingin siya sa ibaba, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang alon ng mabagsik na galit sa ilalim ng kanyang basahan ng hindi maayos na buhok. "Napakahusay. Sana'y nagkaroon ka ng katinuan," sabi ni Luna, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi pa tapos si Amanda. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hampasin muli si Charlotte sa mukha. "Amanda," nagmamadaling sabi ni Simon habang pinipigilan siya, "ano ang ginagawa mo? Pag-usapan ang mga bagay-bagay ng maayos. Bakit kailangan mong gumamit ng karahasan?
Oh, lumayas ka sa harap ko. Itinabi niya ito sa tabi at itinuro si Charlotte, ang dibdib nito ay pataas-baba sa galit. You made the choice to do something so shameless and disgusting, and now you want to blame it on my daughter. I'll have you know na inimbitahan kita dito ngayon para harapin mo ang realidad, na si Luna at Hector ay kasal na at may mga anak. Amanda White, bulong ni Charlotte, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang iyong mga salita ngayon. Wow, nakakatuwa. Tinatakot mo ba ako? Sumugod ang babae para muling sampalan siya. Sa sandaling iyon, isang galit na dagandong ang sumabog. Tumigil ka dyan. Hector, nang makita ni Luna ang kanyang asawa, bumalot sa kanya ang guilt. Iniisip niya kung ngayon lang ba niya narinig ang mainit na pag-uusap nila ni Charlotte. Matalim ang tingin ng lalaki kay Charlotte, bakas sa mukha niya ang awa. Gayunpaman, hindi siya lumapit sa kanya sa halip, lumingon siya sa kanyang driver na si Owen at sinabing, Owen, pauwiin mo na si Charlotte. Oo, sir. Hinila ni Owen si Charlotte palabas ng silid ayon sa bilin at umalis kasama niya. Dali-dali silang sinundan ni Simon para ihatid sila sa sasakyan. Hindi nagtagal, si Amanda, Luna, at Hector na lang ang natira sa bahay. Makapal ang tensyon sa hangin. Hinawakan ni Luna ang kamay ni Hector at nakiusap sa mahinang boses, Hector, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi totoo ang sinabi ni Charlotte. Luna, nagbabala ang kanyang ina, sinabihan siyang tumahimik. Natahimik agad ang babae. Hector, hindi ko sinasadyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Charlotte, paliwanag ni Amanda. Yung mga kamag-anak namin ay nag-aalala sa kanya at sinubukang tanungin ang kanyang sitwasyon, ngunit siya ay nagtantrum at nagbasag ng mga bagay-bagay. Nasugatan pa niya ang aking kamay, tingnan mo. Itinulak niya ang kanyang braso sa mukha ni Hector at nagpatuloy, bilang kanyang nakatatanda, sinusubukan ko lang siyang disiplinahin. Ganyan ba ang pagdidisiplina ng isang elder sa kanyang nakakabata? Magalang na sagot ng lalaki. Sa tuwing dinidisiplina mo si Luna, palagi kang nag-iingat na maging magalang at pinipigilan ang iyong mga parusa. Ngunit nang makausap mo si Charlotte, siniguro mo na ang bawat salita ay tumatagos sa puso niya. Hindi mo ba naisip na sobra-sobra ang iyong ginagawa? Hector, anong ibig mong sabihin? Pasigaw na tanong ni Luna. Magsisimula ka bang makipag-away sa aking ina dahil kay Charlotte? Tinatalakay ko lang ang nararapat na parusa sa aking biyenan, malamig na sagot ni Hector. Mom, hindi mo ba iniisip na tama ako? Oo, syempre ikaw. Si Amanda ay isang matalinong babae, at alam niya kung kailan dapat umamin ng pagkatalo. Binago ng buo ang kanyang saloobin, sinabi niya, hindi ako nag-iisip ng tama ngayon. Dapat ginawa ko yun dahil sinira ni Charlotte ang ilang mga bagay, sinira ang hapunan para sa lahat, pagkatapos ay siniraan ang aking anak na babae. Talaga bang sinisiraan niya si Luna? Tanong ni Hector na masama ang tingin sa asawa. What's the meaning of that? Pinaghihinalaan mo ba ako ngayon? Galit na galit si Luna kaya halos nagalit siya at nanginginig. I'm your wife and the mother of your son. Bakit ba lagi kang naniniwala sa ibang tao sa halip na sa akin? Eksakto, Hector, hindi mo kayang tretuhin si Luna ng ganito. Noon, ikaw ang. Sige, tama na, putol ni Hector sa kanya. Let's consider this matter closed. I don't care who was na mali, at ayokong imbestigahan pa ito. As the both of you have said, Luna is my wife and the mother of my son. I want to lead a peaceful, at matuwid na buhay, at ibinibigay ko sa iyo ang aking salita na hindi ako gagawa ng anumang bagay na maaaring makasira sa pagkakaisa nito pamilya. Sa hinaharap, sana hindi mo naguluhin si Charlotte. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito dahil sa babaeng iyon? Tanong ni Luna na nanginginig ang boses. Luna, for heaven's sake, hinawakan siya agad ni Amanda para tumahimik. Lumingon kay Hector, sabi niya, Hector, hindi mo ako naiintindihan. I never wanted to harm Charlotte in any way. I invited her sa ngayon para sa tanging layunin ng hapunan kasama ang iba pa sa amin. Hindi ko akalain na magiging ganito ito.
Kasalanan ko ang lahat, at dapat mas pinagplanuhan ko ito. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, gagawin ko at siguradong humingi ng tawad sa kanya. Para sa inyo ni Luna, mangyaring huwag hayaan ang bagay na ito na makahadlang sa inyong relasyon. Good. Iyan ang gusto kong marinig. Tumalikod si Hector at umakyat sa taas pagkatapos magsalita. Ma'am, ano ang iniisip mo? Galit na sigaw ni Luna. Tumanggi lang siyang huminto sa pag-iimbestiga sa pangyayari dahil kay Charlotte. At paano naman? Sagot ni Amanda sa mahinang boses. Basta alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at tumigil sa pag-ikot sa babaeng iyon, at makakamit natin ang ating layunin. Sino ang nagmamalasakit sa dahilan sa likod nito? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng kanyang anak. Sigurado ka bang anak kita? How could you be so stupid? Tanong ni Amanda sabay iling sa kawalang paniwala. You can't be so idealistic about love. There isn't a single man on earth who can remain loyal sa isang babae sa buong buhay niya. Hindi mo makokontrol ang katotohanang maaaring may iba si Hector sa kanyang puso. Gayunpaman, habang hinihigpitan mo ang iyong kapit sa kanya, mas naiinis siya sa iyo. Mas lalong masisira ang relasyon. Gayunpaman, kung pumikit ka sa kanyang mga aksyon at gagawin ang bahagi ng isang mapagbigay na asawa, maaawa siya sa paraan ng pakikitungo niya sa iyo. Kailangan mo ang kanyang pagkakasala upang patatagin ang iyong katayuan sa loob ng pamilyang ito. Hindi ko gusto ang kanyang kasalanan, gusto kong mahalin niya ako. Kung gusto mong mahalin kanya, dapat matuto kang maging mas masunurin at sunod-sunuran sa kanya. Ang tanging paraan para mapanatili mo ang iyong posisyon bilang Mrs. Sterling. Minsan ang imahe ni Charlotte sa kanyang puso ay nawasak, tatalikod siya at muling mamahalin ka. Tinulak ni Owen si Charlotte palabas ng villa. Sa di kalayuan, mabagal ang pagmamaneho ng sasakyan ng pamilya Knock patungo sa kanila. Lumingon sa kanya ang huli at sinabing, Owen, pasok ka muna sa loob. May ilang bagay akong gustong sabihin kay Tio Simon. Sige, yumuko si Owen sa kanya at umalis. May guilt na tiningnan ni Simon ang babaeng nasa wheelchair. Charlotte, masakit ba? Si Tita Amanda ay may medyo masamang ugali, pakiusap, huwag mo itong personalin, okay. Sisiguraduhin kong sisigawan ko siya kapag nakuha ko na sa bahay. Tito Simon, sabi ni Charlotte habang nakatingin sa kanya, paano namatay ang aking ama? Ha! Nanlamig ang ekspresyon ni Simon. Palipat-lipat ang mga mata niya habang nauuto, bakit mo tinatanong ako nito ngayon? Alam ng lahat na nagpakamatay ang iyong ama sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali. Oo, pero bakit siya tumalon sa isang gusali? Patuloy niya, ang Wind Corporation ay gumagawa ng labis na mabuti sa oras na iyon. Bakit siya nagpakamatay kung alam niya ang lahat para sa kanya? Ang mundo ng negosyo ay komplikado, at maraming bagay ang hindi mo naiintindihan, sabi ni Simon na nakakagambala. Pag-isipan mo ito, hindi ko rin lubos na naiintindihan ito. Bakit hindi ka dumalo sa burol ng aking ama? Bakit ka nawala noong libing? Si Charlotte patuloy na tanong. Siguro may dahilan iyon, di ba? I don't know, I really don't know anything, sagot ng lalaki na may gulat na boses. Huwag mo akong tanungin kahit ano pa, mamuhay ka lang ng mapayapa. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bank card at dali-dali itong isinuot sa kamay ni Charlotte. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon, ang password ay kaarawan ng iyong ama. Mangyaring tanggapin ito bilang isang uri ng kabayaran mula sa iyo sa akin. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya at tumakbo pabalik ng bahay. Habang pinapanood niya itong umalis, naramdaman ni Charlotte na lumaki ang kanyang hinala. May isang bagay na kaina-hinala sa pagkamatay ng kanyang ama, at kailangan niyang malaman kung ano iyon. May kinalaman ba ito kay Simon o Amanda, marahil? Gayunpaman, nang makita ang saloobin ni Simon, tila parang hindi siya kasali dito. Tsaka si Amanda kailanman ay hindi niya kayang patayin ang kanyang ama. Kaya ano ang eksaktong nangyayari? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 75, Miss Wind. Nagulat si Charlotte sa boses ni Reyna. Nang tuluyan na siyang mawala ng malay, bumungad sa kanyang harapan si Reyna at ang kanyang medical assistant. Nang makita niya ang malalim na pulang marka sa mukha ni Charlotte, sumimangot ang babae at agad na nagtanong, "Anong nangyari sa mukha mo? Sino ang gumawa niyan sa iyo?" Napabuntong hininga rin ang medical assistant na nakatag kasama. "Tingnan mo, dumudugo rin ang braso ni Miss Wind. Tara, pasok muna tayo sa kotse." Inalalayan ni Reyna si Charlotte na pumasok sa sasakyan. Pagsakay nila sa sasakyan, tinulungan siya ng una na tanggalin ang mga maliliit na pira-pirasong salamin na nakalagay sa kanyang mga kamay. Sa mahinang boses, sinabi niya kay Charlotte, "Miss Wind, inilagay na kami ni Mr. Knox sa iyo. Kung may kailangan kang gawin, kami ang para sa trabaho." Ang kanyang mga salita ay may mas malalim na kahulugan sa kanila. Sa sandaling lumabas ang mga salita mula sa bibig ni Charlotte, handa na si Reyna na labanan ang lahat ng nang-aapi sa kanya. Medyo nagulat si Charlotte. Isa lamang siyang hamak na security guard sa Divine Corporation. Bakit pinipilit ni Zachary na tretuhin ako ng maayos? May secret crush ba talaga siya sa akin? Miss Wind, huwag kang mawala ng pag-asa sa kapangyarihan ng mga Sterling. Ang impluensya ni Mr. Knox ay higit pa sa kanila. Hindi mo kailangang matakot, dagdag pa ni Reyna. "Salamat," sabi ni Charlotte, na nagsalita sa unang pagkakataon. "Ngunit sa palagay ko ay aayusin ko ang bagay na ito ng mag-isa." Ayaw niyang makisali sa ibang tao, lalo na kapag hindi siya bahagi ng isyo, sa simula. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isa na namang utang na kailangan niyang bayaran. "Sige na," walang ibang sinabi ang doktor ng pamilya. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang mga sugat sa mukha ni Charlotte, napakaseryoso ng kanyang ekspresyon. Ito ay tulad ng kanyang kinatatakutan. Ibinalita ni Reyna ang lahat ng nangyari ng gabing iyon kay Zachary, na ang mukha ay namutla sa galit nang marinig ang tungkol dito. Ang kanyang mga mata, na kasing lalim ng karagatan, ay may bakal na kislap na halos hindi nakikita ng babae. Binalingan niya si Reyna at ang medical assistant nito. "What the hell were the two of you thinking? I told you to stay by her side. How could you allow her to be bullying?" "Oo, kasalanan ko." Napayuko si Reyna at hindi na nagsalita pa. Tiyak na may dahilan kung bakit hindi sila pinapasok ni Miss Wind sa bahay kasama niya, hula ni Bruce. Mayroon ba siyang sekreto sa pamilya na ayaw niyang malaman ng iba, marahil? Dapat pa ba nating imbestigahan ito? Maingat na tanong ni Ben. Hindi na kailangan iyon, utos ni Zachary, ibinaba ang baso ng alak sa kanyang mga kamay. Sabihin kay Hector Sterling na magpakita bilang isang inimbitahang panauhin sa charity gala sa loob ng 3 araw. Oo, sir. Sa mga sumunod na araw, nasiyahan si Charlotte sa isang panahon ng relatibong kapayapaan, kung saan ang kanyang mga sugat ay gumaling pabalik sa normal. Si Reyna ay isang mahusay na doktor, kaya't ang mga sugat ay nagsara kaagad sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Tuwing umaga, tatawagan siya ng mga bata. Nakakulong si Charlotte sa kama at nagtatago sa ilalim ng mga takip habang nakikipagkwentuhan sa kanila, natatakot na baka may makarinig sa kanilang pag-uusap. Si Mrs. Berry ay labis na nag-aalala para sa kanya, at ang mga bata ay labis na namiss siya. Alam ni Charlotte na hindi na niya kayang manatili pa rito. Nang hapong iyon, matapos siyang tulungan ni Reyna na tanggalin ang kanyang brace sa leeg, pinilit ni Charlotte na uuwi na siya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ng ibang babae. Tinawagan lang niya si Charlotte ng taxi at nilagyan siya ng mga bag ng gamot at mga suplementong bitamina. Ayaw ni Charlotte na makita ng doktor ang kanyang mga anak, kaya hiniling niya sa driver na huminto sa isang kalsada malapit sa kanyang bahay. Nagplano siyang maglakad sa natitirang bahagi ng daan pabalik. Ipinasa sa kanya ni Reyna ang mga bag ng gamot at magalang na sinabi, "Miss Wind, pupunta ako dito para sunduin ka bukas ng 3:00 ng hapon." "Ha? Saan mo ako susunduin?" Medyo natarante si Charlotte. "Inimbitahan ka ni Mr. Knox sa charity gala bukas ng gabi," sagot ng babae, na nakangiti sa kanya.
Ihahanda ko ang iyong gown at accessories para sa iyo, ngunit kakailanganin namin ng ilang oras upang maihanda ka. Ito ang balita kay Charlotte. Wala pang nagbanggit ng charity gala sa kanya. Sa 2 araw na ito, maagang umalis ng bahay si Zachary at umuwi ng hating gabi pagkaalis niya sa trabaho. Hindi niya nagawang makita siya. Bakit bigla niya itong iniimbitahan sa kanyang charity gala? Nako, gulat na isip niya. Na in love na siguro sa akin si Zachary. Ang sarili niyang karisma lang ang masisisi niya dito. Nang makitang natigilan si Charlotte at tulala, nakangiting nagtanong si Reyna, kailangan mo ba akong tulungan kang magbuhat ng kahit ano sa itaas? No thanks, ako na mismo ang maglalakad pa uwi. Mangyaring magmaneho pabalik ng ligtas. Nagpaalam si Charlotte at tumakbo pa uwi na may daladalang mga bag ng gamot na nakalawit sa kanyang mga braso. Nung tumakbo siya, puno ng magulong iniisip ang ulo niya, ano ngayon? Hindi pa laging magandang ideya na sumayaw kasama ang demonyo. Kapag nalaman ni Zachary na may 3 anak na siya, masisisi ba niya ito sa panloloko niya? Baka mamatay siya sa heartbreak kung gagawin niya. Hindi nagtagal ay naalala niya ang panaginip niya ilang gabi na ang nakalipas at naramdaman niya ang panginginig sa kanyang gulugod. Hindi niya hinahayaang mangyari iyon. Kailangan niyang sabihin sa kanya ng maaga hanggat maaari upang mapatay niya ang ideya ng laging nakakasama sa kanya. Pagpasok ni Charlotte sa bahay, sinalubong siya ni Fifi na lumipad sa kanyang mga bisig. Mommy, Mommy. Miss, sa wakas nakabalik ka na. Ibinaba ni Mrs. Berry ang kanyang mop at tumakbo palapit. Hawak ang braso ni Charlotte, may luha sa mga mata. Oh, kaawa-awa kong mahal. Tingnan ko kung saan kanila nasaktan. Ilang pinsala lang iyon, walang malubha. Ouch! Sinubukan ni Charlotte yakapin si Mrs. Berry, pero ang sakit ng kanyang balikat ang pumihil sa kanya. Napangiwi siya. Mommy, tumayo ka dyan. Lumipad si Fifi papunta sa buhok ni Charlotte, hinahaplos ang ulo nito para aliwin siya. Fifi, mahal ko. Lumapit si Charlotte at marahang tinapik ang ulo ng loro. Maupo ka na, tara na. Iginiya ni Mrs. Berry si Charlotte papunta sa sofa at pinaupo. Kawawang bata, ang tagal na, bakit hindi pa naghihilom ang mga sugat mo? Okay lang, nagsisimula na silang gumaling. May pawis sa noo ni Charlotte. Mrs. Berry, ito po ang mga gamot at vitamin supplements na binigay sa akin ng doktor. Pwede mo ba akong tulungang iligpit ang mga ito? Pupunta ako at magpapalit ng damit sa aking silid. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Matutulungan kitang magpalit. Mukhang hindi sigurado ang kasambahay. Hindi, ayos lang. Malapit nang makarating ang school bus. Bakit hindi mo sunduin ang mga bata? Oh, tama. Tiyak na lumalala ang aking memorya sa araw-araw. Aalis ako kapag nailigpit ko na itong mga gamot. Tinulungan ni Mrs. Berry si Charlotte pabalik sa kanyang silid bago umalis at iniligpit ang lahat. Pagkatapos, bumaba siya kasama si Fifi para sunduin ang mga bata. Nahihirapan si Charlotte sa pagsuot ng damit pambahay. Nang malapit na siyang uminom ng tubig, nagtakbuhan ang kanyang mga anak papasok sa bahay at sumigaw, Mommy, Mommy, Mommy. Hello, aking mga sinta. Sigaw niya. Yamakap ang 3 sa kanya, natamaan ang kanyang sugat. Kinagat niya ang labi para pigilan ang pag-iyak. O Diyos ko, mga anak, maging mahinahon. Paalala ni Mrs. Berry, ang inyong ina. Ayos lang, ayos lang. Napatingin si Charlotte kay Mrs. Berry, nagbabala na huwag sabihin ang kanyang mga sugat sa kanyang mga anak. Mommy, bakit pawis na pawis ka? Hindi ka ba komportable? Si Robbie, ang kanyang panganay, ay mapagmasid. Kumunot ang noo niya. Robbie, ayos lang si Mommy, pagtitiwala ni Charlotte habang hinahaplos ang buhok nito. Mommy, may sakit ka ba? Mabilis siyang binigyan ni Jamie ng tubig. Tumakbo siya palapit, at natapon ang kaunting tubig. Mabilis niyang sinalo ang mga patak, natatakot na matalsikan si Charlotte. Mommy, uminom ka ng tubig. Salamat, Jamie. Naantig ang babae sa kabaitan ng kanyang mga anak. Eto, Mommy, tutulungan ka ni Ellie na magpunas ng pawis mo.
Ang kanyang bunso ay nakatayo sa kanyang mga daliri at pinunasan ang pawis ni Charlotte gamit ang kanyang manggas, may pag-aalala sa mukha. Salamat, mga mahal ko. Naging mabuti ba kayong lahat habang wala si Mommy? Oo, agad na sagot ng tatlo. Sobrang saya ni Charlotte. Gaano man kahirap ang buhay, napapaalala sa kanya na sulit ang buhay dahil sa kanyang mga anak. Sige, mga anak, magpapahinga na si Mommy. Tara at makipaglaro kay Mrs. Berry saglit, ha? Nakapagluto si Mrs. Berry at inakit ang mga bata. Magluluto ako ng chicken nuggets para sa hapunan. Gusto niyong tumulong? Okay. Nagtalunan silang tatlo palabas ng kwarto kasama ang kasambahay. Nilock ni Charlotte ang pinto. Basang-basa siya ng pawis. Pumunta siya sa banyo para magpunas at magpalat ng damit. Isang malakas na katok ang narinig. Sino yan? Tawag ni Mrs. Berry. Nang buksan niya ang pinto, napabuntong hininga siya. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwede dito? Boses ni Amanda. Nagmamadaling nagbihis si Charlotte. Dahil sa kanyang mga sugat, nahihirapan siyang iangat ang kanyang mga kamay. Nakapagsuot siya ng kanyang damit pagkatapos ng mahabang paghihirap. Ma'am, please leave. Ayaw namin ng gulo dito. Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Sigaw ni Amanda, na may mayabang na ekspresyon na nakasulat sa buong mukha niya. Nasaan si Charlotte? Sabihin mo sa kanya na lumabas at kausapin ako ngayon din. Ma'am, nagsilabasan ang mga bata sa kusina nang marinig ang kaguluhan. Nang makitang nakatayo si Amanda sa pintuan na may galit na nakasulat sa buong mukha niya, sumigaw sila, "Sino ka? Bakit ka pumasok sa aming bahay, at paano ka maglakas loob na kumilos ng hindi magalang?" Nang makita niya ang mga ito, humagalpak ng tawa si Amanda. Sa halip na panunuya, sinabi niya, "Ay nako, kaya ito ang mga bastos na bata na pinalaki ni Charlotte. Kamukhang kamukha nila siya, siguro kung sino ang natalo nilang ama. Ikaw ang pinakawalang galang na mangkukulam na nakita ko," ngumisi si Jamie, na nagngangalit sa galit. Kumuha siya ng walis at sinimulang habulin si Amanda gamit iyon. "Lumabas ka! Lumabas ka! Lumabas ka!" Galit na umikot si Fifi sa kwarto, ginagaya ang paraan ng pagsigaw ni Jamie. "Well, you're quite something. Hindi ba, you little beast? How dare you try and hit me with a walis?" Maingat na iniwasan ng babae ang walis ni Jamie at sabay sumpa kay Charlotte. "Charlotte Wynne, ikaw na maliit na babae, lumabas ka dito ngayon din." "How uncivilized of you," sabi ni Robbie, na nakasimangot habang nakatingin kay Amanda. "Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na maging magalang sa ibang tao?" "Kilala ko kung sino siya. Siya ang lola ni Timothy," itinuro ni Ellie si Amanda na sinabing nakapout. Mukhang galit, nagpatuloy ang babae, "Pakiusap umalis ka na, o tatawagan ka namin ng pulis." Kinuha ni Robbie ang telepono at tinawagan kaagad ang security department. "Hello, ito ba ang security department? There's an evil witch in our house. Please pumunta ka dito at sunduin mo siya agad. Kayong grupo ng mga walang kwenta, walang ama na maliliit na brats." "Tumahimik ka." Sa wakas ay nagbago na si Charlotte at lumabas sa kanyang silid. Galit na sabi niya, "Amanda, iniisip mo na madali akong e-target. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ka para manggulo sa bahay ko. Huwag mong isipin na wala akong lakas ng loob na saktan ka." Habang nagsasalita siya, sumugod si Charlotte sa fruit knife sa coffee table. "Charlotte, ikaw, napagpasyahan mo na sa wakas na lumabas." "I see," sabi ni Amanda na may kasamang pagngisi, bagamat kitang-kita niya ang pagkataranta. "Ikaw bruha, how dare you swindle your uncle of his money behind my back? Ibalik ang bank card sa akin ngayon din." Dahil doon ay natigilan si Charlotte saglit. Noong isang araw, pinalamanan ni Simon ang isang bank card sa kanyang kamay. Bago pa man siya makatalikod ay umalis na siya. Iyon ang hinahanap ni Amanda. "Get your facts straight. I didn't ask him for it. Siya ang nagbigay nito sa akin," malamig na sabi ni Charlotte. "Hinding-hindi ko hawakan ang kahit isang sentimo ng pamilyang White.
Pagkatapos ay ibalik ang card sa akin. Itigil ang pagpapanggap na mataas at makapangyarihan. Kung hindi mo gusto ang pera, hindi mo sana tatanggapin ang card sa simula pa lang. Malakas na sigaw ni Amanda. Sinulyapan niya ng panibagong nerbiyos na sulyap ang kutsilyo sa kamay ni Charlotte at umatras ng kaunti. Kukunin ko ngayon, sabi ni Charlotte, itinutok ang kutsilyo sa kanya. Lumabas ka at hintayin mo ako. Lumabas ka. Tinulak ni Mrs. Berry si Amanda palabas ng pinto at padabog itong isinara sa likod niya. Mommy, nagtakbuhan ang tatlong bata at nagsiksikan kay Charlotte. Sino ang bruhang iyon sa labas ng pinto natin? Bakit ang sungit niya? Hindi siya tinuruan ng kanyang mga magulang na kumilos ng maayos, kaya nalihis siya ng landas, sagot ng kanilang ina, na yumuko upang tingnan ang kanyang mga anak sa mata. Huwag sayangin ang iyong hininga sa ganitong uri ng mga tao, o makinig man lang sa kanyang sasabihin. Kung makikita niyo siya sa hinaharap, tumakbo kayo sa malayo. Nakuha ko, masunurin namang tumanggo ang tatlong bata. Sige, pumunta kayo ngayon sa kusina kasama si Mrs. Berry. Tinapik ni Charlotte ang mga bata sa kanilang mga ulo at tiningnan si Mrs. Berry, at tahimik na hinihiling sa kanya na alagaan ang mga bata. Tumanggo ang huli at hinila ang mga bata pabalik sa kusina. Hindi nagtagal ay nakita ni Charlotte ang bank card sa kanyang kwarto at lumabas ito kasama nito upang salubungin si Amanda. Eto ang card mo, kunin mo at umalis ka sa paningin ko. Kung pupunta ka rito at guluhin muli ang pamilya ko, pagsisisihan mo ito. Ha! Kinuha ng isang babae ang card mula sa kanya at tumawa ng mapanukso. Make me regret it. Sa tingin mo, paano mo gagawin iyon? Tingnan mo itong masungit na bahay na tinitirhan mo. Kung hindi mo man lang maasikaso ang sarili mong mga pangangailangan, huwag kang mag-abala sa paggawa ng mga walang kabuluhang pananalita. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang mayamang tagapagmana na dating ikaw? Tapos ka na ba? Natigilan si Charlotte, pinutol siya. Oo, wala ako ngayon. Pero iyon talaga ang dahilan kung bakit may lakas ako ng loob na gawin ang lahat ng gusto ko. Bigla niyang inambahan si Amanda gamit ang fruit knife sa kamay. Pagpuntirya sa puso ng babae, si Charlotte ay palapit ng palapit sa kanya, natatawa ang kanyang ulo habang ginagawa niya. Ngunit iba ka, hindi ba? Nasa iyo ang lahat ng pera at kapangyarihan na posibleng gusto mo. Ang iyong buhay at ang iyong mukha ay malamang na hindi mabibili sa iyo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sa sobrang takot ni Amanda ay napa-atras siya sa isang pader. Huwag kang mag-alala, kahit na gusto kitang patayin, hindi ko gagawin iyon dito mismo. Pinilit siya ni Charlotte sa pader gamit ang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa manipis na linya, at siya ay mahinang nagsabi. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo ay ang mahihirap at naaapi ay hindi kailanman matatakot sa mga namumuhay sa karangyan. Huwag mong pilitin ang aking kamay, Amanda, o kung sino ang nakakaalam kung ano ang maaari kong gawin sa iyo. Habang nagsasalita siya, bigla niyang itinutok ang kutsilyo. Isang nakakaiyak na sigaw ang pinakawalan ni Amanda. Gayunpaman, hindi natusok ng kutsilyo ang kanyang balat. Sa halip, nakapasok ito sa kahoy na pinto sa likod niya. Ang babae ay natakot na sa labas ng kanyang talino. Kinuha ang bank card mula kay Charlotte, at tumalikod siya at tumakas kaagad. Pinanood ni Charlotte ang pag-alis niya, habang nakahinga siya ng maluwag. Papasok pa lang siya sa bahay, nadatnan niya si Mrs. Berry na nakatayo sa may pintuan, na nakatingin sa kanya na may luha sa mga mata. Miss, pasensya na po sa abala. Labis na naawa ang kasambahay kay Charlotte. Ang huli ay pinaglalaroan ng kanyang buong pagkabata, na may mga katulong na laging nagpupumilit na umasikaso sa bawat pangangailangan niya. Ngayon, kinailangan niyang takutin ang isang nanghihimasok gamit ang isang fruit knife para mapanatiling ligtas ang kanyang pamilya. Mrs. Berry, ano ang nangyayari sa iyo? Walang pakialam si Charlotte. Ang gusto lang niya ay mamuhay ng masaya, mapayapang buhay kasama si Mrs. Berry at ang kanyang mga anak, hindi siya papayag na masira ito ng sinuman para sa kanya. Mommy, lumipad si Fifi palabas ng bahay at pamatong sa kanyang ulo. Hapunan. Gutom ka ba?
Fifi, tara na sa loob. Inakbayan niya si Mrs. Berry at natutuwang sinabi, Mrs. Berry, malamang tumatanda ka na naman at naging bata ka na naman. Bakit ka umiiyak sa ganitong bagay? Masama lang ang loob ko sa iyo, anak ko. Marahas na sumangot si Mrs. Berry at pinunasan ang kanyang mga luha, umaasang walang mahahanap na mali ang mga bata. Mrs. Berry, Mommy, oras na para sa hapunan. Mabilis na tumulong ang mga bata sa pag-aayos ng mesa, at lahat sila ay tumira para sa isang masayang pagkain ng magkasama. Nang kinuha ni Charlotte ang kanyang chopsticks, nakatanggap siya ng notification sa kanyang telepono. Kakalipat lang sa iyo ni escort in debt ng 80,000. Tuwang-tuwa si Charlotte nang makita iyon. Kaagad, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text sa kanya. Napakaraming pera. Sumagot si escort in debt. Nakatanggap ako ng ilang malalaking order. Mabilis siyang nagpadala ng isa pang text. Wow, nakakamangha. Akala ko tinatamad ka nitong mga nakaraang araw. Ako ang magiging pinakamasipag na escort na nakita mo. Haha, tingnan kung gaano kakamalayan sa sarili. Ipinagmamalaki ko ang iyong pagpapabuti. Masaya ka ba dahil umunlad ang negosyo ko? Siyempre. Hindi ba ibig sabihin nito ay kumikita ako ng mas maraming pera? Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Pagkatapos nito, hindi na nagre-reply si escort in debt sa kanyang mga mensahe. Mommy, magkaroon ng pakpak ng manok. Hinawakan ni Ellie ang isang pakpak ng manok gamit ang kanyang mabilog na mga daliri at inilagay ito sa plato ni Charlotte. Salamat, Ellie. Itinabi niya ang kanyang telepono at itinuon ang kanyang atensyon sa hapunan kasama ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi napigilan ng kanyang isip ang paggulo sa mga iniisip. Ngayong naipalaganap na nina Amanda at Luna ang balita tungkol sa kanyang mga anak, lahat ng kakilala niya ay tiyak na makakarinig tungkol sa kanya, maaga o huli. Kapag nangyari iyon, baka malaman din ito ni escort in debt. Habang iniisip niya ito, naramdaman ni Charlotte ang isang alon ng pagkabalisa na gumagapang sa kanya. Nagpasya siyang mag-schedule ng isang pagpupulong kasama si escort in debt pagkatapos na gumaling ang kanyang mga pinsala, ang mas maaga nilang natapos ang kanilang relasyon, mas mabuti para sa kanilang dalawa. Para naman kay Zachary, kailangan niyang humanap ng paraan para maibalik sa kanya ang chip sa lalong madaling panahon. Ayaw na rin niya itong makita muli. 10 minuto 2:00 ng sumunod na hapon, agad siyang tinawagan ni Reyna sa telepono. Miss Wind, hinihintay ka namin sa lugar na napagkasunduan namin kahapon. Got it. Bababa na ako. Matapos ipaalam kay Mrs. Berry na aalis na siya, nagsuot ng casual na damit si Charlotte at lumabas ng bahay. Nagmaneho si Reyna ng Rolls-Royce para sunduin siya. Naalimpungatan ang buong kalye, at lahat ng dumaan dito sa kalye ay huminto ng ilang segundo upang humanga sa makinis nitong disenyo. Itinago ni Charlotte ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, natatakot na baka makilala siya ng mga tao. Miss Wynne, halika sa loob. Pinagbuksan siya ni Reyna ng pinto at magalang na pinapasok siya sa sasakyan. Pagsakay niya sa kotse, hindi niya maiwasang magtanong, Dr. Langan, bakit mo ako sinusundo ng kotse dito? Sinusunod lang namin ang utos ni Mr. Knock, paliwanag ng babae na may matengkad na ngiti. Oh, sige, sagot ni Charlotte, na medyo hindi maganda. Tara na. Dahan-daang tumakbo ang sasakyan sa kalsada. Sa tapat ng kalye, ang kanyang 3 anak, nakakababa lang ng school bus, ay nakatingin sa kanya. Rolls-Royce, kasing laki ng mga platito ang kanilang mga mata. Nalilito na ikinasabit ni Ellie ang mahahabang pilat mata. Sa takot na baka mali ang kanyang nakita, at tinanong niya. Si Mommy ba talaga ang sumakay sa kotse? Oo, sa tingin ko, mataimtim na sagot ni Jamie, at hinimas ang kanyang baba. Suot niya pa ang set ng gray na kulay na casual na damit na nakuha niya sa discount sa department store. At ang maliit na puting sapatos na iyon. Dagdag naman ni Robbie sa pagkamangha. Gayunpaman, ilang sandali pa, seryoso niyang sabi sa hangin ng isang nasa hustong gulang. Sige, hindi tayo dapat maging busybodies tungkol dito. Lahat ay may kanya-kanyang pribadong buhay,
At dapat nating igalang ang privacy ni Mommy. Oo, pambansang araw ngayon, kaya maaga tayong pinaalis ng paaralan. I bet nakalimutan na ito ni Mrs. Berry ng ganap. Uuwi na lang tayo mag-isa. Oo, uwi na tayo. Dinala ni Reyna si Charlotte sa Princess Consort, isang pribadong butik na matatagpuan sa gitna ng isang shopping plaza. Mukhang nabook ng babae ang buong lugar para lang kay Charlotte. Mahigit 10 miyembro ng kawani at isang pangkat ng 3 makeup artist na kinikilala sa buong mundo ang nakatayo na naghihintay na asikasuhin ang mga pangangailangan ni Charlotte. Natigilan si Charlotte sa kadakilaan ng lahat. Kinakabahang hinihila ang manggas ni Reyna, ulong ito, hindi mo ba naisip na ito ay isang medyo overkill? Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat para sa iyo. Tinulungan ni Reyna si Charlotte sa isang pribadong silid at tinulungan siyang linisin ang kanyang mga sugat at bendahe ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ng una sa mga makeup artist na simulan ang paggawa sa huli. Si Charlotte ay may malabo na memorya nang nakaranas ng ganitong uri ng paggamot noon. Noong araw, ang kanyang ama ay kumuha ng isang profesional na makeup artist para sa kanya. Sa isang mahalagang kaganapan, tatawagan niya ang makeup artist at papapuntahin siya para mag-makeup. Ang mga makeup artist sa Princess Consort, na ngayon ay dumadalaw sa kay Charlotte, ay napakahirap na upahan. Papayag lang silang kunin para sa kaarawan ng isang tao, at kahit na ang appointment na iyon ay kailangang i-book ng maaga ng 6 na buwan. Ngayon, gayunpaman, nabook na ni Zachary ang buong butik para sa kanya at inutusan ang lahat na alagaan siya at siya lamang. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan at impluwensya ng lalaki ay mas malayo kaysa sa inaakala niya. Dito, mas lalo siyang nakaramdam ng kaba sa buong pangyayari. Hindi siya dapat mapalapit sa mga lalaking tulad niya. Kapag nasaktan niya ito, matatapos na ito para sa kanya. Ginugol niya ang natitirang oras sa paglilibang sa kanyang walang katuturang mga alalahanin. Lumipas ang 1 oras. Nagsisiksikan pa rin sa kanya ang mga makeup artist, hinahawakan ang kanyang makeup at ginulo ang kanyang buhok. Gayunpaman, nakatulog na siya sa sofa. Nagpalitan ng ngiti ang mga makeup artist sa nakita. Akala nila medyo cute siya. Be a little more gentle, would you? Miss Wind has injuries on her neck and right shoulder, mapilit na bulong ni Reyna sa kanila. Oo, nakuha ko. Agad na tiniyak ng mga makeup artist na gawing mas malumanay ang kanilang mga kilos. Biglang napabuntong hininga ang isa sa kanila. Oh, Mr. Noct. Gulat na napalingon si Reyna at ang iba pang makeup artist. Wala sa kanila ang nakapansin kay Zachary nang pumasok siya sa butik, pero nandoon siya, nakatayo sa isang sulok. Nakasuot siya ng itim na western suit na nagpahaba sa kanyang matangkad na katawan. Ang malalalim na ilaw ng butik ay nagpatingkad sa matatalim na gilid ng kanyang mukha, na nagniningning sa kanyang mga mata at nagbibigay sa isa ng impresyon na ang mga apoy ay sumasayaw sa kanila. Tahimik niyang pinagmamasdan ang natutulog na babae sa salamin. Pinili ni Charlotte ang isang magandang oras para matulog. Magandang hapon, Mr. Noct. Napayuko ang lahat, na may masiglang bati sa kanya. Itinaas ni Zachary ang kanyang kamay, senyales sa lahat na manahimik at huwag gisingin si Charlotte. Sabay-sabay na natahimik ang lahat. Ipinagpatuloy ng mga makeup artist ang kanilang trabaho, nagtatrabaho ng tahimik hanggat maaari. Lumapit ang lalaki at umupo sa ottoman sa tabi ng sofa. Ipinatong niya ang kanyang siko sa armrest at pinatong ang ulo sa kanyang mga kamay habang nakatingin kay Charlotte, tahimik siyang pinagmamasdan. Paano kakaiba? Sa lahat ng mga taon na ito, hindi siya nagkukulang ng mga babae na hayagang tumangala sa kanya at yamakap sa kanya. Gayunpaman, para sa ilang kakaibang dahilan, ang babaeng ito ang nakapukaw ng isang bagay sa kanya. Nang mapagkamalan siyang escort online, natuwa siya at nagpasya na ipagpatuloy ang paglalaro kasama niya. Nang utusan siya nito na aliwin ang mayayamang matandang babae bilang isang escort, agad siya nitong nabulabog, kaya gusto niyang sakalin hanggang mamatay. Nang sinubukan niyang linlangan siya mula sa kanyang pera, nakaramdam siya ng pang-aalipusta sa kanya.
Ngunit nang makita niyang binubuli siya ni Wesley, hindi niya napigilan ang kanyang galit, sumabog sa galit. Dahil sa layuning pumatay, nagpasya siyang patayin ang lalaki. Nang marinig niya na pinahiya siya ng mga white, isa lang ang nasa isip niya, ang bayaran sila ng 10 ulit sa ginawa nila. Kaya naman, inayos niya ang setup na ito ngayong gabi. Meow! Biglang lumabas ang isang puting ragdoll na pusa mula sa kabilang kwarto. Malakas ang tunog para magising si Charlotte mula sa pagkakatulog. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Medyo nataranta, ulong siya, umaga na ba? Nagtawanan ang mga makeup artist sa tabi niya. Kaagad, gayunpaman, sinamaan sila ng takot na tingin ni Zachary at bumalik sa katahimikan. Miss Wind, kalahating oras ka nang natutulog, nakangiting sabi ni Reyna. Malapit nang matapos ang makeup mo. Sa wakas ay naalala ni Charlotte na kinaladkad siya ni Reyna sa isang butik at nasa princess consort siya. Ang ganda ko Bago pa man siya matapos magsalita ay napansin niyang nakatingin sa kanya si Zachary sa salamin at napasigaw siya sa gulat. May hawak siyang baso ng alak sa isang kamay, habang ang kanyang ulo ay nakapatong sa kabilang kamay. Tumingin siya sa kanya na may ekspresyon ng perpektong kalmado, ang kanyang mukha ay ganap na walang ekspresyon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay umiikot sa masalimuot na halo ng mga emosyon. Napakaganda niya talaga. Hindi ito ang uri ng kagandahan na ginawa mula sa mga layer ng makeup, ngunit ang uri na natural na lumabas sa balat ng isang tao. Mukha siyang anghel na nahulog mula sa langit. Kabanata 80. Kailan ka dumating dito? Bakit hindi mo ako pinaalam kanina? Halos patayin mo na ako. Tinapik-tapik ni Charlotte ang kanyang dibdib habang bumababa ito. Pakiramdam pa rin ng puso niya ay parang 1 milya bawat minuto. Bago niya napigilan ang sarili, lumipat ang tingin ni Zachary sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga dibdib, na kulay creamy white sa ilalim ng madilim na ilaw, ay tumingin sa bilog at matibay. Napakagandang tanawin. Siya ay lubos na nabihag ng mga ito. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, napakunot ang noo niya, at sumimangot siya. Pumunta ka at magpalit ka ng ibang damit. Bakit ako? Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng luxury gown na puro puti ang kulay para siyang purong anghel. Yes, sir. Maghahanda ako agad ng isa pang damit. Lumingon ang isa sa mga makeup artist at inutusan ang kanyang assistant na magdala pa ng mga gown sa kwarto. Bakit kailangan kong magpalit dito? Sa tingin ko ay ayos na ang damit na ito. Tumingin ulit si Charlotte sa salamin. Mukhang okay naman, di ba? Nagpapakita lang ng kaunting cleavage, yun lang. Sumenya si Zachary gamit ang kanyang kamay na dapat umalis ang lahat, na tumalima naman agad silang lahat. Makalipas ang ilang segundo, sila na lang ni Charlotte ang natira sa malaking kwarto. Hindi pa ito napapansin ng babae. Nakaupo pa rin siya sa sofa, nakakunot noo sa harap ng salamin. Tumayo siya sa kinauupuan niya at naglakad palapit sa kanya. Bagamat wala pa siyang ginagawa, naramdaman niya ang pagtusok ng kanyang balat na may biglang panganib. Umangat agad ang ulo niya habang nakatingin sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Para siyang pusa na nasugatan habang nakayuko sa sofa at naka-cross arms sa dibdib, puno ng takot ang mga mata. Bumaba si Zachary at bahagyang kumurot sa baba. Inangat niya ang kanyang ulo upang diretso siyang nakatingin sa mga mata nito. Sinabi niya sa mahinang boses, tandaan mo ito, ako lang ang taong nakakakita ng katawan mo. Naramdaman na naman ni Charlotte ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Isang grupo ng mga tandang padamdam ang lumitaw sa kanyang isipan, ngunit natatakot siyang gumawa ng tunog. Pinasadahan niya ng hinlalaki ang malalambot nitong labi, medyo nanginginig ang mga mata sa pagnanasa. Gayunpaman, hindi niya nalaman kung ano ang gagawin nito dahil pinakawalan niya siya sa sandaling iyon at tinawag ang taong nasa likod ng folding screen, aalis kami sa loob ng 10 minuto. Oo, sir, lumabas na ng kwarto ang lalaki. Kaagad, nawala ang tensyon sa silid, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Isang kawan ng mga babaeng staff ang nagsiksikan sa paligid ni Charlotte habang tinutulungan nila itong isuot ang kanyang bagong gown,
na pinupuri ang kanyang magandang katawan habang ginagawa nila ito. Tahimik siyang sumama sa kanila, habang sinusubukang pakalmayan ang tumitibok na puso. Ano ang ibig sabihin ng demonyong iyon ni Zachary? Na in love na ba talaga siya sa akin? I have to corner him tonight and make sure na alam niyang wala akong balak makipagkita sa kanya. Kapag nalaman niyang 3 ang anak ko, baka sakalin niya ako hanggang mamatay. Pagkatapos magpalit sa isang marangyang Hepburn style na itim na damit, ang mga makeup artist ay nagtali ng lace ribbon sa kanyang leeg upang itago ang kanyang mga sugat. Pagkatapos noon, naglagay sila ng ilang singsing na diamante sa kanyang mga daliri, na agad na naging isa siyang prinsesa. Tiningnan ni Charlotte ang sarili sa salamin. Hindi pa niya sinubukan ang istilong ito dati, ngunit tila napakahusay nitong umakma sa kanyang mga tampok. Miss Wynne, let's go. Hinihintay na tayo ni Mr. Noct sa labas, sabi ni Reyna sa malambing na boses. Oh, tama. Itinaas ni Charlotte ang kanyang damit sa lelayan at maingat na naglakad palabas ng silid. Si Ben, na nakatayo sa tabi ng kotse, ay napanganganang makita siya. Hindi niya mailipat ang kanyang mga mata mula sa magandang anghel na ito sa kanyang harapan, lalo na't hindi siya nakipagkasundo sa hamak na security guard na iyon sa Divine Corporation. Pareho ba talaga silang tao? Tingnan mo siyang muli, at dukutin ko ang iyong mga mata at epakain sa mga kalapati, madilim na babala sa kanya ni Zachary. Oo, sir. Mabilis na iniwas ni Ben ang tingin kay Charlotte. Tumingin siya sa sahig, natatakot na tumingin muli sa kanya. Narito, Miss Wynne. Nalalayan ni Reyna ang babae sa loob ng sasakyan. Pagkatapos noon, mataktikang inalis niya ang sarili sa eksena at sumakay sa kotse sa likuran nila. Tuluyan ng umandar ang sasakyan. Si Zachary at Charlotte ay nag-iisa sa espasyong iyon. Nagsimula na namang umigting ang kapaligiran. Dahil tumangging magsalita ang lalaki, hindi rin naglakas loob si Charlotte na ibuka ang kanyang bibig. Naupo siya ng maayos at tahimik sa kanyang upuan, sinusubukang huwag gumalaw hanggat kaya niya. Gayunpaman, habang sinusulyapan niya ang pinggan ng mga prutas at merienda na nakalatag sa kanilang harapan, hindi niya maiwasang mapalunok ng laway ng kaunti. Sinamaan niya ito ng tingin at maingat na nagbuhos ng ubas sa kanyang bibig. Halos 6:00 na ng gabi, kaya medyo nakaramdam siya ng kirot. Tumingin ito sa kanya at itinulak sa kanya ang plato ng cake na may bakas ng panghahamak sa mukha nito. Pagkatapos noon, sumandal siya sa kanyang upuan at agad na nakatulog. Nang makitang natamba siya, kinuha niya ang isang slice ng cake at pinasok ito sa kanyang bibig. Sa sobrang gutom niya ay halos mabulunan siya sa pagtatangkal niyang lamunin ito. Matapos escarfing down ang cake, binilog niya ang lahat sa isang mahabang paghigop mula sa isang baso ng juice. Bahagyang iminulat ni Zachary ang kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mukha na bumaba sa pagkain sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, ang kanyang mga labi ay nakakurbo sa isang malademonyong ngiti.